Nung nagkaroon ako ng personal problems sa issues sa sarili ko, sa family, nag-relapse ako eh. Tapos Yossi talaga, no? Doon talaga, yun talaga yung ano ko Hindi, eh. saka di ba pag sinabi mong artist, parang nagpipinta mati. May Yossi. Oo, may eh. Kahit nung araw, di ba may absent. Oo. May absent. Tapos lumakas ako, putya, nakakaubos ako ng 2 rim sa isang araw. Welcome once again. Kasama ko muli ang aking mga co-host na si Darrell Sup. and Kenneth. Hey. So pag-uusapan namin tungkol sa withdrawal. So, Siyempre, pag anong nag-usapan klaseng yung withdrawal, kasama na din yung addiction. withdrawal ba sa ganito? O Kung ano-anong addiction kasi tama ba? Parang yung withdrawal mo sa kung ano mang addiction na meron ka. Tingin ko naging nalulun talaga ako sa Yossi. Actually, nag-withdrawal ako yung parang Nahirapan ka sa Yossi? Nahirapan ako eh. Natanda ko 2022 tumigil ako ng Yossi. 5 months, 6 months. Anong reason? Health reason or siguro nung mga panahon na yun, parang ayoko na talaga. naumay ka na? Naumay na ako, pero nung nagkaroon ako ng personal problems sa issues sa sarili ko, sa family, nag-relapse ako eh. Tapos Yossi talaga, no? Doon talaga, yun talaga yung ano ko Hindi, eh. saka di ba pag sinabi mong artist, parang nagpipinta mati. May Yossi. Oo, may eh. Kahit nung araw, di ba may absent. Oo, may absent. may Tapos lumakas ako, putya, nakakaubos ako ng 2 rim sa isang araw. 2 rim, 40 packs? 40 packs. Gagi! Ang dami Hindi, naman oo. nun. Parang 400 Dalawang sticks? Oo. Tama ba yung math ko? Parang Parang gano'n. Hindi, pero biro. Talagang non-stop smoking. Pero hindi mo inuubos. Yung iba kasi gusto, di ba? filter to Sinde. filter. Yung parang sinde. Alas, minsan, pag kalahati lang, napatay ko na. Gagi. Ano marami yun? Ang dami nun. Kasi sa akin naman, personally, tumigil na ako ng Yossi. So 13 years na akong clean sa Yossi. Wala na kahit naamoy ko lang kasi may mga nag-Yossi sa paligid. Pero ang nag-inspire sa akin yan, actually, si Makol and si Mark. Kasi si Makol, sinasabi niya, nagpa-check up daw siya. Tapos, sabi ng doktor sa kanya, nag-Yossi ka? Si Makol tsaka si Mark, mga kaibigan mga kaibigan namin. namin yun. Si Makol and si Mark. So, sabi ni Makol, nagpa-check up daw siya, sabi ng doktor, nag-Yossi ka ba? Iho? Sige, Yossi ka lang. Pero, make sure by the time that you're 35 years old, tigil mo na yan. Kasi, pagdating mo ng pa-40, may sakit ka. Nilagyan niya ng Nilagyan ng limit. Oo. So, ako naman, bata pa rin ako, diba? 30 years. Teka, nag-quit ka 13 years ago. 35. Ilan taon na ngayon? Parang sobra. Hindi ka umabot ng 35 smoking. Hindi ako umabot ng 35. Maaga ka na, 33, parang ganyan. Nag-quit na ako ng smoking. Pero 30 pa lang, pinipilit ko na. Nahihirapan ka? Nahihirapan ako. Kasi, nakikita ko na may technique ka na hindi ka mag-yoyosi ng buong araw. So, hindi ka mag-break, ganyan. Ang problema, pagdating ng Sabado, isang araw, so, tama ba to? Bumabawi. So, parang baliwala. Kasi, di ba, nagbaba ka from pula, nag-Marlboro Lights, di ba? Yung withdrawal ko siguro noon, parang yung naglalaway ka, natatakam ka. Pero ko siya napipigilan ko. Pero yung talagang kumbaga parang giyang ka. Uneasy ka. Pero nung nung nag-relapse ako, kasi nga parang nagkaroon ako ng personal issues sa... Ang tagal mo nag-Yossi, parno. Isa ka sa mga unang nag-Yossi sa... Like sa mga magkakaklase. Isa siya sa mga unang Mga 11. Naalala ko basta pagtungtong ko ng college kasi nung high school di naman tayo nag-Yossi. Si James lang. Kaya si James pag galing sa mahabang flight, talaga namang Yossi. Oo. Tapos yun. Tagal na rin ni James. Yun, nag-relapse ako.
parang dun bumigay nung nagkaroon lang ako ng issue. Hindi ko na kaya. Yossi na ako. Yossi. Tapos, ayun, hanggang sa... Ang sarap mag-Yossi pag stress ka no? Oo. Parang nakakatulong talaga. Tsaka lalo na pag ano ka, may iniisip ka. Ayoko nang... Basta iano ko lang. I-share ko lang sa inyo yung lalo na pag may iniisip ka, may problema ka, or depressed ka. Sarap Sarap mag-Yossi talaga Pero yun yung mga panahon na kumbaga iniwan ko na talaga. Dahil sobrang foggy nung isip ko nun. Hanggang sa nagkaroon ako ng health issues, pabalik-balik ako sa hospital. So, obvious naman doon. Pucha, mag-Yossi ka pa ba? Hindi na. So, talagang totally ngayon. Kahit amoy, hindi na ako na. Mabaho na. No? Hindi na ako natitempt talaga. Hindi mo na inabot yung vape? Inabot ko yung vape pero hindi para sa akin. Ako kasi din ako tumigil Sa vape. No, nag-transition na ako sa vape. Yung una pa, yung Juul. Yung Juul na tobacco flavor. Yun pa yung mga unang version ng vape Yun, parang nung doon na ako na-hook, na-let go ko na yung nabahuan na ako sa Apple cigarette. Ako naman, hindi ako nag-vape kasi yung nag-introduce sa akin ng vape, matagal na. Hindi, si Jeff. Hindi introduce Meron siyang binili, parang korting Yossi siya na may kulay, parang filter sa Sabi, mahablag ka daw, flavor. Pag lasa mo parang sunog na kandila. So, para sa akin to. Siguro mas meron pang gudang garam, di ba? Parang mga college days na yung matamis na di ba? Tangina yung mga West Ice nung pausap tangina. Siba yung Amor Powers, yung DJ Mix. DJ Mix. Pero legit na masarap Lucky Strike. Pag nagkakapera ako dati nung estudyante ako, ang binibili ko talaga Marlboro mediums. Doon lang sa Lasal Top na bibili yata yun. Kasi may PX doon So yun yung mga kung paano mo sinusustain yung bisyo mo dati. Tapos, nung tinigil ko yung pag-Yossi, nagkaroon ako ng tawag dito. Parang, nagagalit ka. May gano'n. Snappy ka na. Tapos, pag may nag-Yossi, hindi sa, parang nagagalit ka doon. Ganyan din ako Kasi naiingit ka, parang gano'n. Alam mo, nakaka-trigger yung nanonood ka ng war movie. Tapos, ang sarap nung sindi nila. Hindi yung sindi nila, di ba? Parang victory. Sa gera, di ba? Lagi silang nakayo. Tapos yung Yossi pa sa helmet na nakaipit lang. Di ba? Ang laking commodity ng Yossi sa gera, di ba? Saka pinaka ko rin yun takot. Kasi nag-iinom pa rin. Na pag nag-inom ka na walang Yossi, baka hindi ko kayanin. Yun yung mahirap. Yung combo na yun Yung combo yun Pero kaya naman pala. Kasi nakikita ko yung mga kaibigan natin hindi nag-Yossi yan. Sila Pondo, alam hindi nag-Yossi yan. Tas nung nag-Yossi pa ako, si Mark, hindi na nag-Yossi. Kaya? Chain smoker nun Sila yung malala. Heavy sila. Sobrang yung malala yun So, kaya nila. Nakatulong yun, par. Sobrang nakatulong sa akin. Parang naging trend parang, quit na si Quit na si ganito. Quit na sa parang, kaya. Kaya pala. Yun. Pero, yun nga, sinubukan ko siya ng gano'n, para itigil. So parang lalabas sa storyline yung magyayayaran sa'yo, mag-influence into the habit. Sila rin yung unang lalabas, tapos sila rin yung hugot sa'yo. Parang gano'n. So maganda naman yung naging resulta kasi yung iba hindi pa rin nakakawala dyan. Sa Yossi. Sa alcohol, hindi naman ako nagkaroon ng withdrawal wala. Kasi sumasyat. Sumasyat. Pangalabas ka na wala ako. Train of thought ko. Personal, ginugutom ka ba? Hindi ako nagugutom. Naiingit ako. Tapos nagagalit ako. Kasi parang amoy ko naman Yossi. Parang gusto ko mag-Yossi. Parang gano'n. Tsaka nung tinigil ko yung Yossi, yung alam mo yung habit mo na pagkatapos mong kumain, busog na busog ka. Tapos parang gusto mo mag-Yossi. Pero ayaw kasi pinipigilan. Yun nga kinokontrol ko yun, pero pucha, talagang... Pag nakayanan mo yun, parang kaya mo na yung iba Tingin ko yun. Yung pagtatay ka, tsaka pagkabusog na busog. Yun yung dalawang Dark forces yun. Dark forces yun
Mahirap talaga labanan eh. Ayun, tsaka yung yung tatae ka. Ang sarap mag-yosi. Tapos nagbabasa ka ng shampoo, no? Diba? Yung ingredients, benzo. Yung pattern nga ng marmol namin kung ano-ano na nabubuo ko na doon eh. Yun ang mga images eh. Tingin ka lang sa kawalan. Pero mag-iisip ka, di ba? Yung badig ba, babait gudig, parang gano'n. Hindi ako sa Yossi, hindi ako nahihirapan. Kasi nakatulong yung vape. Buti may transition na ganda. Oo, ganun din. Parang yung vape, parang pwede rin siya maging gateway, gateway na activity papuntang Yossi. Pero at the same time, pwede rin siya madali rin makaano. Si Makol, nag-stop sa Yossi dahil sa vape. Vape na lang siya ngayon. I mean, lesser evil. If there's such a thing. So, nakatulong yun. Nakatulong talaga. Pero, alcohol, naalala ko nung kasagsagan ng glory days ng pagtugtog. Glory days mo, tingin mo? Ilang, kunwari, emperador kaya mo inumin? Nung kasagsagan mo talaga na Di ko alam, siguro isa lang. Isang buo, di ba? Isang litro kaya mo, di ba? Yung meron tayong pinuntahan doon na Kasi gabi-gabi. Ganun eh. Pag apat kayo nag-inom, apat na long neck. Long neck. Ang piniprepare, di ba? Parang ganun yung ration nun eh. Di, meron kasi to naalala ko si Chuck. Parang party. Hindi siya tugtog eh. Tayo nata ni Bakol yun. Tapos merong babae na naghamon sa kanya na one-on-one ng nakainom na yata kami nun. Siya ay magpatalo din. Siya, hindi ako magpatalo. Yun, basta pagkatapos ng di ba, nanalo siya. Pero masak-masak na. Pag uwi namin dun sa Sentila, suka dun sa yung malalaman mo nga kung matatrack mo kung saan ako nakatira kasi sa suka. Dahil na ayaw magpatalo. Ang swerte natin, or ako at least, na walang na-aksidente nun, par. Yung magdadrive ka nun lasing. Oh, grabe, no? Grabe. Lalo ka na, autopilot ka. Nakikita ko na puti na yung mata mo, tapos nakakauwi ka pa sa inyo. Nung tumatanda ako, parang nare-realize ko, apakaswerte ko, parang Kasi kunwari ngayon, yung si Ashby, nasa age na mag-drive, mag-inom. Parang pag ginawa niya, parang masisira ulo mo. Parang, ewan ko ba, man? Ewan ko. Those were the days pero sa alak hindi ako nahihirapan naman kasi ako rin. Hindi rin talaga. Hindi rin, naumay na rin no? Oo, parang hindi, ang nakapagpatigil sa akin yung hangover. Yun. Kasi parang sira buong araw mo. Wala silbi buong araw. Yung lasing kaya pa no? Yung hangover. Oo. Wala, yun talaga. Parang hindi mo alam kung ano yung masakit yung kaluluwa mo. Yun lang eh. Yun ang masasabi ko eh. Ano ba gusto mo? Gusto mo ba kumain? Gusto mo sumuka? Pag kumain ako, susuka ako. Tapos pag ininuman mo ng Mountain Dew, parang saglit na relief lang. Tapos maya-maya parang, ito na naman. Legit, yung mga manginginom sa amin, ang advice talaga, uminom ka ulit. Pero ginawa ko yun eh. Binubuksan pa lang. Natutuwa na. Makita ko nga lang, iba, may hangover, nakita mo yung Emperador. Di ba? Dati Emperador, hindi pa light eh. MP pula pa yung original, di ba? Yung sobrang tapang na, no? Yung masarap, yung rum. Oo. Yung Age of Pirates. Gabi-gabi nun. Ano ba yun? Pucha, grabe. Grand Matador, may butcher pa, no? Butchard? Ano ba yun? Yung serving pa talaga ng Grand Matador, may ganitong size. Yan talagang pwede mo, di ba? Sa gig, di ba? Parang, hindi kaya ka na. Kaya mo yan, kaya mo, ikaw lang mag-isa yan. Kahit konti lang. Konti lang bumili ka. Konti lang. Tapos nag-transition tayo sa rum, di ba? Tapos puro rum na. Yun na yung golden ages na talaga. Nasabi ko, at Dubai po. paborito ko ng alak rum. Yun na talaga. Yun na yung nasa ko. Autobiography ko. Tapos na namin doon yung hangover masyado. Hindi, pag marami na hangover kami pa rin. Ay, sobrang dami nun. Minsan, 3 araw may hangover ka eh. Pucha, ang hirap kumilos. Tapos yung may mga deadline ka na dapat tapusin, hindi mo matapos talaga. Nakakainis. Tapos doon na talaga, ayoko na talaga. Saka minsan may nagagawa ka ng olats. Yung parang nagsisisi ka ba? Ba't mo ginawa ito? Oo, ginawa. Gabi, di ba?
Ay, oo, yung wala nang bawi. Oo. May hinalikan. Alam mo ba ginawa mo kagabi? Dalikan mo yung bulag. Ay, parang ano, di ba? Parang, dati nung mga nagiinom ako, tapos parang hindi ko pa na-experience yung mga blackout. Parang, myth yan, yung blackout. Hindi nangyayari sa akin. Puta nung nangyari sa akin, nag-inuman kami, kasama ko si Coach, tsaka si Romel. Si Coach dati namin vocalist, si Romel, gitarista ko sa Sin. Nag-party kami, tapos kasama namin may kasama kami, DJ ng NU. Nag-party kami sa QC. Ako nagda-drive. Pucha, pag uwi namin, nagising na lang ako sa kwarto. Tapos... Teleport, no? Oo, nag-teleport. Tapos pagtingin ko dun sa mga na yung tanghali na. Pagtingin ko sa sasakyan, tanggal yung yung tambucho. Tapos tinawagan ko si Romel. Sabi, kaming dalawa ni Coach ang nag-drive. Hindi sila, yung parang... Di ba marunong mag-drive? Hindi naman sila nagda-drive eh. Puta, ginapang daw nila kasi ang nangyari, tumigil daw ako sa flyover, tapos natulog daw ako. Tapos inalalayan na lang ako nila, tapos dun daw ako natulog sa likod. Tapos nung inuwi nila yung sasakyan, inalalayan ako sa kwarto, tapos nag-commute na lang yata sila. Tapos yun. So, ayun, wala rin naman ako naalalang naging alcoholic ako pero hindi ako nag-withdrawal. Pagdating sa alak. Yung iba, yung nagiginig, no? Ganun. Wala naman. Oo, no? Sobra siguro yun, sobrang alcoholic talaga yung ganun. Oo. Or hindi kaya nakatawan. Sa naman, sa smoking, sa Zaza. Sa Zaza. Smoking the green stuff. Napansin ko lang na parang parang naging hyper ako. Parang hindi na normal. Tapos face siya o nawala din? Parang naging hyper ka for a while tapos nawala nung nag-quit ka or? Oo, parang na lang eh. Tapos sundot-sundot kasi syempre ka. Hindi, gaano katagal ka na hook? sa green, like everyday. Everyday, oo. Kasi mahirap. Kung miss-score kami dati, talagang talagang maramihan talaga. Then, yun yung naging namin. Kasi as an artist, pagka ganun ka, is yung ideas mo talaga lumilipad. Meron bang part of you na yung parang takot na pag tinigil ko yung smoking, baka mabawasan yung creativity mo. Kasi a big part of it nakasandal doon. Naging ko na yun sandalan ko yun eh. O yun nga eh. Lalo na nung naka-experience ako ng psychedelics. Talagang, nakikipag-communicate na sa akin yung painting. Tas meron parang meron akong experience sa let's be specific, mushroom. Biglang gaganon yung mundo mo. Makikita mo yung yung peripheral, lahat. Tapos, kung ano makikita mong parang mga shapes. Yung sarili mo, hindi mo makita. Doon talaga. Parang nasa space na. God of War na. Kamay, hindi mo makita. Parang, pero, may gano'n Hindi ko pa inabot yun sa Amanita. Hindi ko pa... Tsaka nung may mga experience ako na nakikipag-communicate na sa akin yung artwork ko. Tapos parang... Kinakausap na ako. Tapos parang may natatandaan ako na parang sinabi nung pinaint ko na walang namamatay. Etong natanda ko, walang namamatay. Lahat tayo, enerhiya lang. Parang similar sa mga accounts. Walang kasalanan, parang ganun. Tas parang sobrang pumapasok sa akin na information na nagre-resonate
it makes sense. Kumbaga, na ganun. Tapos, so may withdrawal ka ba doon? Hindi, walang withdrawal. Walang withdrawal eh. Tapos ang ano lang, pag nawala, matagal din yung tama eh. Tapos pagka nawala na yung tama, mapapagod ka kasi ang sarap ng tulog mo kasi yung utak mo sobrang napagod. Gumana talaga ng ano eh. Na-shock ba? Gumana talaga siya ng hindi ko alam kung ilang percent, parang 90% or ano. Tapos pagod ka na. Tapos ang sarap ng tulog mo. Tapos, ayun, magkakaroon ka ng awareness talaga. Pero withdrawal, wala eh, hindi eh. Ako, nasasayo sila to. Kasi, tinry ko na magdahan-dahan and all. Ang gumana lang sa akin, cold turkey. Sinabi ko, birthday ko, take ko na lahat. Walang significant like happening sa buhay. Wala, yun lang. Sinabi ko lang, okay, birthday ko, take mo na lahat. Tinry ko lahat. Kinabukasan, hanggang kayo. Wala nang, ano. Before pandemic, nagpapacheck up ako sa St. Luke's eh. Kasi nagkakaroon ako ng sleep paralysis. Ay, puta, hindi demonyo ba yan? Sa Talaga naman, tol. Nakatingin sa'yo? Parang Hindi, hindi mo naman kita pero nakadagan. Shadow, silhouette, parang gano'n. Pero may video ako na ino-observe kasi ako overnight. May mga wires, ganyan. Nagwawala ako, parang ganyan. 95 seconds ako hindi humihinga, ganyan. Tapos nakatulong sa akin yung pag natulong. So may imagery na parang may nakadagan sa'yo? Hindi. Parang gising ka pero ayaw sumunod ng katawan mo. Sa sopa, pag natutulog ka sa sopa, gano'n din eh. Tapos yung breathing mo, since may apnea ka, tumitigil yung breathing mo, alam mo hindi ka humihinga. Pero hindi mo mautusan yung katawan mo to mag-breathe. Pero ngayon, medyo na-master ko na. Nangyari sa akin yan nung nagka-problem, may hindi ko alam, depression na pala yung nangyayari sa akin. Nangyari sa akin yan yung mga weird na dreams. So may mga parang something na medyo dark. Kaya yung naalala mo yung mga artworks ko noon, parang sobrang medyo dark eh. Sinunog ko lahat yan eh. Kasi sinunog mo? So, like legit? Sinunog ko lahat yun eh. Parang, ewan ko, naging ritual ko. Kasi nung nagkaroon ako nung... Anong episode to ng ng buhay mo yung sinunog mo siya? Ano yun? Post-pandemic. Post-pandemic. So, relationship problem or relationship problem. Lahat na rin. Kasi ako parang, sabi nila na mga naging friends ko sa nagpa-practice ng esoteric. Ano daw ako? Empath. So, absorb lang ako ng absorb. Esoteric kasi is, sabihin natin, nagpa-practice ng, sabihin natin, mysticism. So, sakop dyan yung mga sabihin natin yung nagpa-practice ng Wiccan, shamanism. So, basta related siya sa nature. So, actually, lumang practice na yan eh. Actually, yung Hinduism may pagka-esoteric din siya. So, yun. Ayun, napa-channel ako dun sa community na yun. Tapos, sinabi nila na empath ka nga. No, empath daw ako. Ba empacho yan? Hindi naman. Parang na-empacho daw ako. Hindi. Empath is parang sobrang sensitive sa tama. Parang sobrang sensitive mo sa lahat ng bagay. Na pwede kang maging aware doon or pwede kang maging parang pag hindi mo kasi na control yun eh, ikaw yung magsasuffer eh. Nakikita ko nga pa, syempre, friends tayo sa social media. Ang isa sa, alam mo, impress ako pag meron talagang ako nami-meet na into meditation. Kasi ako, para siyang sa akin, yung like, parang sashimi. Like, alam ko masarap kasi maraming sa kanya. Pero parang hindi ko
Hindi para sa akin. Gusto ko sana matuto mag-meditate pero the way you talk about it, kasi ako pag nagme-meditate parang para siyang yun, consciously mo siyang gusto gawin, parang pinipilit mo. Kasi tinry ko yung meditation. Mahirap. Ito sinasabi nga nito. Mahirap ipilit kasi. Mahirap ipilit. Ano yan, darating yan. Kumbaga may parang, basta magkakaroon lang kayo ng, basta one day, maano nyo na lang yan. Pero believe ako dun sa mga intuit. may mga kakilala ako, mga mountaineers. Sila Tito Bal, ganyan. Pag sinasabi, nagkukwentuhan about meditation, ilang oras ka nagme-meditate a day? Like 2 hours. Tapos parang ako, nagugulat ako na, parang di ba parusa yun? Pero parang, sa kanya, since masarap siya gawin, nagagawa niya ng 2 hours. Nagagawa niya ng 2 hours kasi nag-enjoy siya mag-meditate. Kasi pag na-practice mo yun, bubukas talaga lahat eh. Yung awareness mo sobrang magiging bukas. Kasi para pumasok yung something na kailangan papasok sa sistema mo, kailangan i-declutter mo muna lahat na nasa isip mo eh. Yun yung parang mahirap eh. Siba, kunwari makikinig ka Alan Watts. Bibigyan ka ng instruction to meditate eh, di ba? Parang, try not to think about anything. May ano pa yung watts per, megawatts na decibels. Decibel. Meron pa frequency. Binaural, di ba? Ang hirap din eh. Ano rin talaga, parang craft din to get into meditation. Actually, nung mga dati pa, naging curious ako dyan. So, parang gusto kong subukan dati Pero nung mga post-pandemic, nagkaroon ako ng realization na ang tagal na pala nitong depression ko. So, as far as I recall, siguro mga, nung 2008. Pero nakatulog sa'yo. Nakatulog talaga. Yung meditation. Oo. So may aware na ako sa ganyan. Sabi ko, try ko kaya itong ganito. Kasi, dinagdag ng weekend? Ano dinagdag ng weekend practices? Ceremony, dali-dali nila? Like herbs? May mga tea? May mga ginagawa silang wala. Inaano lang ako ng information about sa nangyayari sa akin. Pero kasi sinare ko yung sinare ko yung nararanasan ko. Tapos sinabi nila na parang intuitive ka eh. Alam mo kung may nag-guide sa'yo. Parang alam nila na kasi nung kasagsagan ng yung pumutok na talaga yung problema ko. Basta nung gabing yun, may nag-guide sa akin para magsulat. So, kumuha ko ng papel tsaka lapis. Sinulat ko lahat ng nararamdaman ko. It's either isulat ko or i-drawing ko. Kinumpile ko lang yung lahat. Tapos, tinitingnan ko palagi. Tapos, nagkaroon ako ng parang, ewan ko, may something na sunugin ko to. Tapos, nung sinunog ko, tinitingnan ko. Tapos, unti-unting, parang naging gumagaan yung pakiramdam. Gumagaan yung pakiramdam ko hanggang sa naging habit ko, hanggang sa naging parang ritual ko. Tapos, na-share ko sa community. Sabi ko, ang galing Parang form na rin siya ng ritual. Ano siya, like religion, philosophy, community lang ba yan? May weekend ba na Christian? Meron. Yung sinasamahan ko yun, ganon. Christian sila. Kasi, ang religion mayroon siyang, may mga siya mayroon siyang esoteric side lahat. Lahat Like yung, lalo na Catholic. Meron talaga. Like for example, yung mga rituals na ginagawa. Pati yung ceremony, alam mo pa, ito ko lang, before I forget ito. Di ba tayo, mahilig tayo sa
Sa mga kunwari, Star Wars, Lord of the Rings. Tapos, mahilig tayo kasi may mga costumes, diba? May mga armor. Yung mom ko, ang hilig niya naman, yung parang Vatican. Yung Vatican. Parang tati na, religious yung mom ko, ganyan. Mahilig sa Vatican. Tapos, nung nakita ko yung eksena sa Vatican, parang Star Wars pa rin. May ceremony, pare-parehas na suot. Yung rules magsusunog ng, di ba, ng papel. Tapos may parang mga viceroy yung ano. Star Wars na yun! Di ba? Di ba? Pero sa kanila, tangible. Tapos parang may application pa sa'yo na, baka may puntahan ako after this. Di ba? Kaya, pag nakakakita ako ngayon ng devout na Christian, mas naiintindihan ko na. Parang Jedi yung dating na. Tayo nga, may mga sword ng Lord of the Rings eh. Like, di ba? Parang, ganun din naman yun sa kanila eh. Parang naalala ko lang kasi, magkakaano yan eh, like yung practices ng Wicca. Ako naman more sa book, mas, yung Christian belief ko, parang sinusupplement ko ng Buddhism. More, kasi yung Buddhism hindi naman parang Christian. Yes. Religion eh. More philosophy siya eh, di ba? Buddhism sa akin eh, religion ng mga religion siya ng lahat para sa akin. Whether masarap siya i-supplement eh, di ba? Pwede ka mag-practice ng Buddhism kasi philosophy siya eh. Kasi ngayon ang sabihin natin ang mantra ko talaga is magkaroon ka ng robe diyan no, may mga mag-robe ka na, mag-Hare Krishna ka na. Hindi, ang mantra ko ngayon is philosophy and stoicism kasi napaka-practical. Yan, pagiging stoic, di ba? Stoic. Ganun din ang ko mga let it be. Parang minsan ganun na rin ako eh. Pero nandun ka na sa punto ng buhay mo na talaga na yun eh. Nandun na eh. Don't give a fuck. Nangyari sa'yo to. Wala eh, ganun. Diba? So yun, laki rin ng ng naitulong sa akin nung mga panahon na yun, yung post-pandemic. Tsaka, ang daming talagang niready ako ng universe para tinanggal lahat ng mga dapat tanggalin sa buhay ko. Para may iba naman na pumasok na, which is talagang hype din yung journey mo, roller coaster din eh, no? Oo. Na kumbaga yung path na dadaanan ko ma-clear. Kasi talaga eh. Wala talaga akong mapupuntahan kundi yun lang talaga eh. Naiklaro ko yung isip ko. Kasi nangyari na talaga lahat sa akin. Hindi ko naman sinasabi na yun nangyari sa akin ay pinaka-worst na kumbaga walang makakapantay sa naranasan ko. Pero kasi yung naranasan ko, nag-manifest kasi yung sickness eh. Oo, yung physical manifestation, yun yung mabigat. Yung physical manifestation, tapos yung pinaka-recently lang, nito lang. Tapos, ayun. Pero hanggang ngayon, meditation helps pa rin dun. Sa physical ailment, kung yung kunwari may pain ka, nakakatulong pa rin talaga. Oo, nakakatulong nga talaga. Tsaka tingin ko talaga kaya natin mag-heal. Pero tingin mo, mas doble power ba yung of thoughts effect? lang. Effect niyan. Halimbawa, nag-exercise ka. Oo. Yung kasama mo yung yung nakikita mo, katulad dito, nakikita ko pa rin kayo. Diba? Kasi feeling ko, yan eh, may correlation ba ako isa yan? Diba? Kumbaga, katulad yan, nagme-meditate ka, tapos may mga nakakasalumuha ka ng ibang tao rin. Online man or yung sa totoong buhay. Pero ito pala, Cha, kasi nasabi mo kanina na may mga community ka na nakakausap. Wiccan community. Ano nga ba yung Wiccan community sa mga hindi nakakaalam? Lamang chick ba dyan? Meron parang puro babae ata. Wicco ba pag lalaki? Hindi naman. So, pagkakaalam ko, hindi naman ako sabihin natin, hindi naman ako kaanib ng kanilang coven. Coven no? Coven sila eh. Di ba pag coven? Group vampire, of witches? Witches talaga. Ano ba sa vampire?
So hindi naman, parang chuma-channel lang ako. Tapos, ano sila more on talagang rituals, magic. Pag shamanism kasi, rituals healing, energy healing ang pag Wiccan magic. So into spells sila, sabi nga ni naalala niyo palabas ni Arthur C. Clarke's Mysterious Universe. Naalala niyo palabas na yan dati noong 90s. Sabi ni Arthur C. Clarke, magic is just unrecognized technology. Tama. Totoo. Alchemy, no? Parang alchemy, di ba? Yun, doon naman galing yung science sa alchemy, di ba? Alchemist yung mga unang scientist. Nag-i-invento ng kuro. Saka talaga ang Wiccan pagan ano talaga siya, practices. Yung symbol lang ng Wiccan, yung pentacle, it represents earth, wind, fire, water, and earth. Tama ba? Captain Planet yun And the planet. Planeteers yun, bro. Ibang ano yun. Bagay, legit na cartoon yun. So yun ang meron pala sa Pilipinas, no? Akala ko para more of European. Ako rin, European siya na practice. Kasi, doon nga ako na ang lawak pala ng ng community ng Wiccan. So, kasi pag sa Pilipinas, makukulang. Ibig sabihin, masama Mambabarang. Yung mga Wiccan na ba nakasuot ng pointy hat ba yan? Di naman. Yung iba, oo. Nagaganon din talaga. Nagaganon sila. Goth, no. So, magkakaano yan sabihin natin para magpipinsan, magka-cousins. Yung Wiccan, shamanism, tsaka yung sabihin natin mga hippie side, mga esoteric, iba mga hippie, medyo esoteric beliefs sila. So yun, kasi yung pag sabihin natin pag hippie kasi into sila freedom and music, good vibes. So more on energy sila, kailangan good vibes, good good drugs. So yun, maraming salamat muli sa mga nanonood. Thank you for watching our podcast for today or for tonight. So maraming salamat kay Cha, kay Daryl, kay Direk, Bo. So kung meron kayong gustong i-guest natin, comment nyo lang below, tapos pag-usapan natin kung dapat pag-usapan. Nag-enjoy ako tonight Nag-enjoy ako sa kwentuhan. Ako nag-enjoy ako sa salamat. Oo naman. Ako first time ko mag-podcast. Nag-enjoy pala. Ako rin yun, as a first timer, siguro malaking maitutulong to sa akin kasi it's an outlet. Outlet, tsaka yung ko, para rin yung confidence ko ba. Iba rin pagka may kausap ka talaga iba yung this is the new smoking daw talking is the new smoking. So ulitin natin talaga to. Ulitin natin to. So lahat gagawin natin topic, lahat ng kawirduhan, kung gusto nyo art, science, info, good info, basta lahat pag-uusapan natin, good vibes. So yun, my name is Charles and Daryl, Kenneth, Ninja, and this is Earbender Podcast. Earbender Podcast. Nice. First gig, nakakatawa yun kasi wala pa kaming pangalan nun hindi pa, kasi nagja-jam lang kami ulit. Kasi hindi pa Starlight. Hindi pa. So paano kayo pinakilala? Fresh out of college, fino-form namin siya ulit. Tapos, binigyan kami agad ni Victor Gison ng gig sa B-side, kasabay ang Franco. So, parang, kailangan na natin ng pangalan. So, sa mga nagtatanong ano yung origin ng pangalan, ito talaga siya. Sige. Badnamegenerator.com. So, okay. So, sobrang random lang.